Gaano man kabago, gaano man katanda, bawat pook ay may kasaysayan. At ang mga ribulto at mga plake at mga pangalan ng mga kali ang magpapaalala sa nakaraan. Sa gayon ay mas maunawaan natin ang kasalukuyan. Ganon din ang bawat gusali. Bawat isa ay aklat na hitik sa mga kwento. At ang mga kwentong ito ay nag-iiwan ng napakahabang mga anino. Pero nabubuo lamang ang anino kung ang ilaw ay bahagyang natatakpan. Ang hindi natin alam mga kapatid ay araw-araw tayong nakatungtong sa mga lugar na may pambihirang nakalipas. Pero ang mga kwentong ito ay naibabaon na lamang sa limot kasama sa buhos ng semento. Napakaganda at napakamatalinhaga ang dating sinabi ng isang tanyag na arkitekto na Swiso. Bawat gusali raw ay pakikipagtunggali para sa liwanag. Bawat gusali ay pakikipagtunggali sa liwanag. Pero sa ating kwento ngayon mga kapatid, mamamasyal tayo at papasukin ang isang gusali na may nakaraan na pilit na ikinukubli. Pero malalaman ng pamilyang may-ari na may mga anino na mas mahaba pa sa mga konkretong poste at may puot na mas makapangyarihan pa sa 1,001 mga barena. Simulan na po natin ang ating dula ngayong Biyernes ng Kababalaghan dito sa Sana Luna. Isang dulang sinulat po ni Ginoong Vincent Manrique pa rin. Pasukin na po natin at alamin ang arkitektura ng trahedya. Oh, Marcia! Maaga ka yata ngayon. Alas 10 pa magbubukas yung mall. Alas 9:30 pa lang. Maaga pa ba yun? Marami pa tayong gagawin bago magbukas. Ikaw nga mas nauna pa sa akin dito sa mall eh. Pwede namang ako na lang ang gumawa ng mga dapat gawin eh. Dapat pumasok ko na lang mga 9:45. Ay naku, hayaan mo na. Pareho naman tayong binabayaran dito kaya okay lang na magtulungan tayo sa lahat ng mga gagawin. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Team player ka talaga. Team player? Dadalawa lang naman tayong empleyado dito sa boutique. Tsaka yung boss natin na lagi namang nandun lang sa loob ng office niya, lumalabas lang kapag hinahanap ng customer. Ganun talaga kapag boss. Kaya magsipag pa tayo para dumating ang panahon na magiging boss din tayo. Spell asa. Kung hindi tayo aalis dito, malamang uugatin ng mga paa natin pero hindi pa rin tayo napopromote. So, iniisip mo pala na isang araw aalis ka rito? Naman. Bakit? Ikaw hindi? Siyempre, nag-iisip din. Ang hirap talagang humanap ng mas magandang trabaho kapag hindi ka nakapagtapos ng college. Ba't hindi mo tapusin? 1 taon na lang ang kulang mo, di ba? Saka na siguro kapag nakagraduate na yung bunso kong kapatid. Alam mo naman na ako nagpapaaral dun. Pero alam mo, swerte pa rin talaga tayo. Di ba kabubukas lang ng mall na to at kasama tayo sa mga natanggap ng maghanap sila ng mga magiging empleyado? Yun ang isang ipinagpapasalamat ko. Madali akong natanggap sa trabaho. Nakakailang mall job na rin kasi ako eh. Yung iba, endo, yung iba naman, nag-resign ako. Ako rin, mahilig din mag-resign sa trabaho. Kapag hindi na ako nag-enjoy sa ginagawa ko, edi layas agad. Hanap ng iba. Ewan ko ba. Baka pagtagal maisipan ko na lang din na mag-abroad. Uy, pangarap ko rin yan. Kapag siguro hindi na ako nakabalik sa school, sa ibang bansa na lang ako magtatrabaho. At least dun, mas malaki agad yung sweldo. O siya, saka na tayo magplano ng pag-abroad na yan. Magbubukas ng mall. Magtrabaho na tayo. Ops! Andrew, nakita mo ba yun? Alin? Saan? Ayun, yung magandang babae, yung tisay. Ah, si Ma'am Janet yun. Anak ng may-ari nitong mall. Oh, kilala mo? Nabasa ko lang sa Google. Wow, best in effort ka doon ha. Nag-Google ka pa talaga. Hindi naman. Bakit? Hindi mo ba nabalitaan na nangyari nung ginagawa pa lang yung mall na to? Alin? Yung aksidente? Naku, oo.
Kaya nag-research ako sa Google. So, anong nabasa mo? Ay, hindi na naman natin alam kung totoo ba yun o hindi eh. Alin nga? Wala. Mag-research ka na lang din kung gusto mong malaman. Nako di na bali. Itutulog ko na lang kaysa mag-research ng hindi ko naman pakikinabangan. Pero maganda yung Ma'am Janet ha. Unang tingin pa lang, alam mong mayaman. Ang kinis ng kutis, grabe. Uy, makinis din naman ang kutis mo ah. Ano ba sikreto mo? Sikreto? Wala. God's gift lang, ganun. Wow. Natural, walang halong kemikal. Mama, ba't napadaan ka? Saan ka galing? Sa bahay. Naisipan ko lang napuntahan ka rito at kumustahin. Kaninang umaga lang tayo huli nagkita, Mama. Anong magagawa ko na-miss kita. Pwede naman kitang puntahan dito anytime. Pag-aari natin ang mall na to. Pero nagtatrabaho pa ako. Hindi naman kita iistorbohin. Gusto ko lang makita ka. Tapos sabay na tayong umuwi. Pero dumaan muna tayo sa salon dahil gusto ko magpa-rebond ng hair. Oh, magkakasundo tayo sa bagay na yan, Mama. Plano ko rin magpa-salon later. That's nice. Bonding time na rin natin. Baka hanapin tayo ng Papa. Hayaan mo siya maghanap. Uuwi rin naman tayo agad. Kumusta naman dito sa mall? Halos bukas na lahat ng tenants natin. May makausap ako mag-rent sa food court. Karamihan kiosk. Baka next week, magsisimula na rin sila. Mabuti naman kung ganun. After all the bad publicity sa mall natin, masaya ako na fully occupied na lahat ng commercial spaces natin. Good job, Janet. Nakakapagod. Mabuti na lang at closing time na. Yung boss natin nauna nang umuwi. Aba, nag-undertime pa yata. 8:00 pa lang umalis na. Baka may date. Hayaan na natin. Mas gusto ko nga na wala siya rito eh. Para nakakakilos tayo ng walang nagbabantay. Sa bagay, tama ka rin dyan, no? Ako man, ayoko nang binabantayan kapag nagtatrabaho. Oh, halika na. Magsara na tayo. Ay, nabasag ang kumain ng mga Pedro! Uy! Loko! Nabasag yung vase! Teka, parang nahulog yun. Wala namang gumagalaw dun sa lalagyan nun ah. Tignan nga natin. Oh, lagot tayo. Kaltas sahod yan. Ay, naku, pagmamalasin nga naman. Uuwi na nga lang tayo, nabasagan pa ng tinda. Sigurado, mag-i-explain pa tayo nito kung bakit nabasag. Anong sasabihin natin? Ano pa, di nabasag ng kusa. Naka-on pa naman yung CCTV eh. Tingnan niya doon kung paano nabasag. Kita mo naman, di ba, ang layo natin doon sa vase. Halika na, umuwi na tayo. Teka, liligpit ko lang tong basag na vase. Pero, ano ka kayang nangyari dyan, no? Imposible namang naitumba lang yan ng hangin. Huwag mo nang problemahin. Basag na rin naman. Babayaran pa rin natin to. Saan naman kayo nagpunta ng anak mo, Remedios? Dumaan lang kami sa parlor para magpaganda. Bakit? Ayaw mo bang lagi ako maganda sa paningin mo? Hindi naman sa ganoon. Pero sana nagpaalam kayo para hindi ako hanap ng hanap sa inyong dalawa. Papa, hindi naman kami nawala ng matagal. 9 o'clock pa lang ng gabi. Kaya lang nga eh. 9:00 na ng gabi. 4:00 daw kayo umalis sa opisina mo. Tapos hindi nyo sinasagot ang mga tawag ko. Aba alam nyo namang hindi palimot na mga tao nangyaring aberya sa mall natin habang ginagawa pa lang ito. Natatakot ka ba na kami ang gantihan ng mga tao? Hindi naman natin kasalanan yun. Unang-una, wala tayo sa lugar kung saan yun nangyari. Pero tayo ang may-ari ng mall. Responsibilidad natin yon, Remedios. At hindi natin mapipigilan ng galit ng mga kaanak ng mga nadisgrasya sa aksidente. Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Kontra ako sa mga naging desisyon nyo sa nangyaring aksidente habang ginagawa pang mall. Pero pinakinggan nyo ba ang suggestion ko? Janet, nangyari. Wala na tayong magagawa. Ang gusto ko lang, sana naman huwag kayo masyadong kampante kapag nasa labas kayo. Para saan pa at may mga bodyguard kami, Rafael?
Hindi naman kami lumalabas ng kami lang ni Janet. Laging nakabuntot ang mga tauhan mo sa amin. Basta, mabuti na yung nag-iingat kayo, ha? Ayokong dumating ang pagkakataon na pare-pareho tayong magsisisi. Sabi ko na nga ba eh, kaltas sahod tayo sa nabasag na vase kagabi. Ay naku, malas talaga. Hayaan mo na. Hati naman tayo eh. Kung kasalanan ko yung pagkabasag, hindi naman ako magre-reklamo eh. Kaso hindi. Kitang-kita mo naman sa CCTV na bigla na lang nahulog yung vase na yun. Alam mo, nagtataka rin ako kung bakit bigla na lang nahulog yung vase mula sa estante. Di ba nga, dinaanan ng hangin. Sigurado kang hangin yon? Nakakita ka na ba ng hangin? Kung hindi hangin yun, ano pala? Malay mo, espiritu. Uy, bakit? Nakakakita ka ba ng espiritu? Hindi pa. Pero ano ba sa tingin mo yung may biglang parang bumangga sa vase bago to nahulog? Hangin nga. O espiritu! Good morning po. Maupo ka. Ikaw daw yung anak ni Mang Dario? Opo, ako nga po. So, anong kailangan mo? Napakaaga naman ng pagpunta mo rito. Nagpa-follow up lang po sana ako nung napagkasundo ang danyos para sa pagkamatay ng tatay ko nung ginagawa pa lang ang mall na to. Sinagot naman namin ang pampalibing ng tatay mo ah. Hindi pa ba sapat yun? Hindi lang naman po libing ang napag-usapan na sagutin nyo. Pamilyado pong tatay ko, may asawa at mga anak. Nawalan kami ng padre di pamilya. Na hindi sana nangyari kung gumawa lang ng paraan ng pamilya mo na iligtas sa mga nalubog sa simento. So kasalanan pa ng pamilya namin? Sino bang nandun sa lugar ng insidente nung nangyari yon? Wala naman kami dun ah. Pero pamilya niyong may-ari ng ginagawang mall. Kaya responsibilidad ng pamilya niyo kung ano man ang nangyari doon. Wala akong maibibigay na pera sa'yo ngayon. Kailangan ko pa itong ipaalam muna sa mga magulang ko. Alam na nila yan. Sila nga ang kumausap sa amin ng nanay ko. Well, hanggat wala silang utos sa akin na magbayad, hindi ako pwedeng magbayad. Pues, ipaalam mo na sa kanila. Tawagan mo sila ngayon na. Nag-ooperate na tong mall nyo pero hanggang ngayon hindi nyo pa naibibigay ang danyo sa mga taong namatay habang ginagawa ang mall na to. Kung wala ka namang sasabihin, makakaalis ka na. Bumalik ka na lang sa ibang araw. O mas mabuti kung hintay mo na lang natawagan ka ng abogado namin bago ka pumunta rito. Para hindi nasasayang yung pagod mo. Mga wala kayong konsensya. Pasensya ka na. Anak lang ako ng may-ari. Hindi ako pwedeng basta-basta magdesisyon ng walang approval mula sa kanila. Andrew, saan ka ba nanggaling? Sabi mo magsi-CR ka lang, inabot ka na ng 10 taon sa banyo. 10 taon? Oo naman. Napadaan kasi ako dun sa isang store. Nagkakagulo sila kasi dun. Nakisyoso ako. Chismoso ka talaga, kalalaki mong tao. Uy, di ako chismoso oh. Nakurious lang ako. Ano ba kasing nangyari? Okay, yung isang staff nilang lalaki, bigla na lang daw nagsisigaw at nagwala. Tapos, ang talim tumingin. Nakita ko mismo. Naabutan ko pa nga eh. Parang sinapian na di ko maintindihan. Sinapian ng duwende? Sinapian ng masamang espiritu. Sinabi ko sa'yo, yung bumasag sa vase kagabi, espiritu din yun. Yung nakita natin sa CCTV. Ay, naku, Andrew. Tinatakot mo na naman ang sarili mo eh. Anong ginagawa ng espiritu? Nagmo-mall tour, ganun? Iikutin niya lahat ng mga tindahan dito tapos gagawan niya ng katatakutan ng mga empleyado? Bored ba yung espiritu kaya kung ano-ano na lang ginagawa niya? Ewan ko. Pero malakas ang kutob ko. May mga gumagalang kaluluwa sa mall na to. Huwag mong kalimutan na ginagawa pa lang ang mall na to. Marami na raw ang namatay. Mga construction worker na nalibing ng buhay. Ay, Jesus Mariosep, huwag ka namang manakot dyan, Andrew. Hindi kita tinatakot. Sinasabi ko lang sa'yo nangyari. Nabalitaan mo rin naman yun, di ba? Oo nga, pero hindi mo naman kailangang ulit-ulitin sa akin.
Tsaka, hindi naman sigurado kung exaggerated ba yung lumabas sa mga kwento na yun. Basta, mag-ingat na lang tayo. Malakas ang kutob ko na may koneksyon ang nabasag na vase kagabi at ang staff na parang sinapian dun sa kabilang store. Nagpunta sa opisina yung anak ng foreman na namatay habang ginagawa ang mall. Hinihingi ang danyo sa pinangako niya sa pamilya niya. Mabutit hindi kanya iniskandalo, anak. Ay, ang mga tao talaga. Pinalibing na nga. Hihingi pa ng pera. Ano ba sinabi mo sa kanya, anak? Binigyan mo ba ng pera? Sinabi kong ipapaalam ko muna sa inyo. Tama ang ginawa mo. Huwag nating pamihasain ng mga yan. Nahihingi na lang sa atin ng pera kung kailangan nila. Mama, ipangako nyo kasi yun sa kanila. Kayo rin ang may mali eh. Nangako kayo, syempre asa mga yun. At hindi lang isang namatay, Mama. Marami. Kaya umasa kayong hindi lang yung anak ng foreman ang pupunta sa opisina ko para kunin ang ipinangako nyo sa kanila. Ang daming nangyayari sa tindahang to na ang hirap ipaliwanag. Sinabi mo pa. Gulat na gulat ako kanina pagbukas ko nitong butik. Nagkalat yung mga paninda. Mabuti na lang kamo at napaaga rin ang pasok si boss. Kaya siya mismo ang nakakita na magulo na pagkabukas pa lang. Kaya hindi niya ako pwedeng pagbayarin ng mga nasirang paninda eh. Ayan, ang aga-aga mo kasing pumasok eh. Yan ang napala mo. Sayang hindi nakaon ng CCTV pag sarado tong butik, no? Hindi natin makikita kung anong nangyari at bakit nagkalat yung mga paninda. Malakas ang kutob ko. Pareho lang din yung nangyari dun sa vase. Teka, na-bless na ba tong butik na to? Ewan ko. Kung hindi pa, dapat ipabless to. Para kahit paano lumayas yung mga kaluluwang tumatambay dito. Mabuti na lang at dito sa butik. Puro paninda lang ang apektado. Ano na kaya nangyari dun sa staff sa kabilang store? Hayaan mo. May kibalita ako mamaya. Oh, bakit hindi ka pa natutulog? Malalim na ang gabi. Niisip ko lang yung mga nangyari nung ginagawa pa lang ang bago nating mall. Huwag mong sabihin sa akin na binabagabag ka na ng konsensya mo. Hindi bagay sa'yo. Hindi naman ako katulad mo na walang puso. Naririnig mo ba ang sarili mo, Rafael? Kung wala akong puso, siguradong ganun ka rin. Sino ba ang nagdesisyon na itigil ng rescue operations? Aba, ibubuntun mo ba sa akin ang sisi, ha, Rafael? Kung hindi ako nagdesisyon, baka hanggang ngayon hindi pa rin tapos ang mall na yon. Pero tama bang naging desisyon mo? Una sa lahat, negosyante tayo, Rafael. At bilang negosyante, ayoko natutulog ang pera natin. Malaki nang nagastos natin sa construction ng mall na yon. Aba, hindi ako papayag na hindi makabawi sa puhunan. Grabe naman pala yung nangyari dun sa construction site ng mall. Hindi ko in-expect na ganun pala kalala. Sobrang kawawa ng mga namatay. Hindi nila deserve ang ganong klaseng kamatayan. Sino kaya itong tumatawag? Gabi na. Ay, si Marcia pala. Anong kailangan ng babaeng to? Hello, Marcia? Oh, ginabi ka yata. Bakit? Andrew! Oh, ba't ka umiyak? Andrew, nag-search ako. Nang ano? Buuin mo nga yung sinasabi mo. Pinapakaba mo ko eh. Yung tungkol sa nangyaring aksidente habang ginagawa yung mall. Tama ka pala, Andrew. Masyadong brutal ang nangyari, hindi ko kinaya. Naiyak ako sa ginawa nila sa mga trabahador. Ang sama nila, Andrew. Huy, teka, kumalma ka. Masyado ka namang emosyonal. Akala ko kung bakit ka umiiyak dyan. Nakaread away ka lang pala sa mga nabasa mo. Oh, mag-usap tayo bukas. May ibabalita ako sa'yo tungkol dun sa mga empleyado dun sa kabilang store.
kayo sa akin. Wala akong kasalanan sa inyo. Hindi ko kasalanan na nangyari sa inyo. Lumayo ka! Huwag ka lalapit. Huwag! 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 Rafael! Rafael, gumising ka! Nananaginip ka, Rafael! Rafael! Remedios, napakasama panaginip. Ano bang napanaginipan mo? Parang takot na takot ka. Oh, napanaginipan ko si Dario. Lumalapit siya sa akin, duguan. Pilit niya ako inaabot, parang gusto niya akong hawakan. Bakit? Bakit hindi pa niya ako lubayan? Sino ba ang Dario na yan, ha? Remedios, si Dario, siya yung foreman na namatay habang ginagawa ang mall natin. Siya yung isa sa pinangakuan natin na babayaran ng danyos, pero hanggang ngayon wala pa tayong binigay sa pamilya niya. Paano bang gusto mo mangyari ngayon? Bayaran natin ang lahat ng pamilya ng mga namatay na trabahador? Aba, malaking pera din yon. Wala naman silang magagawa kung di natin sila bayaran. Hindi nila tayo maidedemanda dahil wala silang pera. O Andrew, ano yung sinasabi mo ikikwento mo sa akin? Simulan mo na habang wala pang bumibili. Dali. Nakibalita kasi ako kagabi. Nakasabay ko sa jeep si Merly, yung isang katrabaho ni Jepoy. Teka, sino si Jepoy? Siya yung parang nasapian ng espiritu. Ano rin ba talagang nangyari dun sa Jepoy? Okay, bago daw nagwala at nagsisigaw si Jepoy, nagsabi daw yun kay Merly na may nakita siyang lalaking tumagos dun sa pader ng tindahan nila. Oo, hindi naman konkreto yung pader pero hindi pwedeng tumagos dun ng isang tao. Ano? Kaluluwa? Yun daw talaga yung nakita niya? Pwedeng oo, hindi natin alam. Pero dahil may malagim na kwento ang mall na to bago pa man to nabuo, posibleng ang maraming paggala-galang mga kaluluwa rito, Marcia. Nakikilabutan ako, Andrew. Hindi ko pinangarap makipagbanding sa mga kaluluwa rito. Naalala ko tuloy yung sinabi ng matandang albularyo sa probinsya namin. Ano raw sabi niya? Sa bawat 200 tao raw na masasalubong mo araw-araw, 2 ron, hindi daw tao, kundi kaluluwa. Ha? Tumigil ka nga, Andrew. Nabilang pa talaga niya yun? 200 talaga? Ay, naku, magtrabaho na nga lang tayo. Sige na nga. Bilisan niyo pagtatrabaho! Malapit na nating matapos ang mall na to. Nakita niyo naman, kahit gabi pinagtatrabaho tayo. Kasi pinagmamadali na tayong tapusin to. Engineer Winston, lahat naman kami handang magtrabaho kahit gabi. Masisipag ang mga tao natin, wala kayong alalahanin. Mabuti kung ganun, Dario. Bilang foreman, sa'yo ko binibigay ang malaking responsibilidad sa mga trabahador natin. Alam ko naman na nasunod sila sa'yo. Masahan niyo ako, engineer. Kaya team tayo dito eh. Magagawa natin ang mall na to sa takdang araw na gusto ng may-ari. Oh, sige na. Trabaho na kayo. Sana natulog kayo na maayos kanina para hindi kayo aantok-antok habang nagtatrabaho. Sige po. Oh, sige na. Punta na sa pwesto. Magtrabaho na tayo. Dario, pupunta lang ako sa site office ha. Kung may kailangan ka, puntahan mo lang ako. Okay, engineer. Magtatrabaho muna ako ha. Okay. Kung may kinatutuwa ako sa trabaho ito, yun ay yung pagkakaroon ng mga trabahador na masisipag at talagang focus sa mga ginagawa. Gumuhulong isang bahagi ng pader ng gusali! Bumagsak din ang scaffolding at nahulog ang mga trabahador sa bagong buo sa semento! Tulong! Tulungan niyo kami rito! Dario! Dario! Nasaan ka? Dario! Maligtasan natin ang mga nalubog sa semento! Dario! Dario! Nasaan ka? Nandito ako. Tulungan mo. Dario! Dario! Nahulog ka rin dyan sa bagong buho sa semento. Diyan lang kayo! Hihingi ako ng tulong! Tatawag ako na mag-rescue sa inyo! Umalma lang kayo!
naman dito. Iligtas nyo kami, engineer. Para awa nyo na! Sino ba yung tumatawag sa'yo, ha, Rafael? Gabing-gabi na. Nakaka-istorbo sa tulog ko. Teka lang, titignan ko, ha? Sandali. Dapat kasi na-off mo na sa gabi ang cellphone mo para hindi tayo naaabala sa oras ng pahinga natin. Una ito, si Engineer Winston pala. Ba't kaya siya tumatawag? O, di sagutin mo na para malaman mo. Ito. Hello? Winston, bakit ka tumawag? Ano ba problema? Don Rafael, may problema po tayo. Kailangan magpadala agad kayo ng rescuer dito sa construction site. Ano? Bakit? Ano nangyari dyan? Bakit, Rafael? Anong sabi ni Winston? Don Rafael, gumuho po ng isang bahagi ng gusali. Bumagsak din po yung scaffolding at nahulog ang mga trabador sa bagong buho sa semento. Nakalabog po sila ngayon sa semento. Kailangan maialis agad sila doon bago po tumigas yun. Ano? Ba't gumuho? Anong ginawa nyo? Naalamin ko po kung anong dahilan ng pagguho. Pero ngayon, Don Rafael, kailangan muna nating mailigtas sa mga trabahador. Gumawa po kayo ng paraan. Magpadala po kayo agad ng rescuer dito bago po mahuli ang lahat. Ano nga ang nangyari? Hindi pa ba tapos ang pagre-rescue? Inabot na kayo na umaga, hindi pa rin tapos? Don Rafael, halos kalahati ng katawan ng mga trabador ang nalubog sa semento. Yung iba, pahiga ang pagkakabagsak kaya nahihirapan din silang iligtas. Ang iba sa kanila tuluyan na pong nalubog ng buhay sa semento. Ano ba kasi ang pinagagagawa ninyo, ha? Kung sana nakafocus kayo sa trabaho, hindi mangyayari ang aksidenteng to. Kaya nga po aksidente, Doña Remedios. Walang may gustong mangyari ito. Walang dapat sisihin. Kaya, kaysa magsisihan po tayo, dapat yung pagligtas sa mga trabahador ang una nating gawin. May schedule na ang grand opening ng mall. Hindi pwedeng makancel yun dahil lang sa aksidenteng ito. Diyos ko, ang laking pera ng nagastos para sa mall na to. Hindi dapat madelay ang grand opening sa mall. Pero Doña Remedios, kailangan muna nating maligtas sa mga trabahador. Tumitigas na po yung semento. Mas mahihirapan tayong ahanguin sila sa semento kapag tumigas na po yun. Hay nako, wala akong pakialam. Tapusin niyo ang mall sa lalong madaling panahon. Ang mga trabahador na naaksidente, pwede ko silang palitan ng ibang mga trabahador. Remedios, tumahimik ka na. Dumadagdag ka pa sa problema. Tay! Nasaan ang tatay ko? Nailigtas niyo po bang tatay ko? Miss, sinong tatay ang hinahanap mo? Si Tatay Dario po. Paman po siya rito. Kilala niyo po ba siya? Nasaan po ba siya? Miss, nakuha na po ang katawan niya kanina. Kaya lang, namatay din po siya. Hindi pa patay ang tatay ko. Hindi pa siya patay. I'm sorry, Miss. I'm sorry po. Kiramay po ako, Miss. Paano na kami ng nanay ko? Diyos ko, bakit nangyari sa amin to? Bakit ang tatay ko pa? Bakit siya pa? Diyos ko! Winston, gusto kong makausap ng asawa ko. Anong gusto niyong sabihin, Don Rafael? Sana madagdagan niyo po ang mga tao at kagamitan sa pag-rescue. Masyadong mahirap ang ginagawa nila. Kailangan pang durugin ang mga tumigas sa semento para mailigtas nila ang mga ibang trabahador na nakabaon na. Nakapagdesisyon na kami. Ipaihinto ko na ang pagre-rescue. Mas kailangan namin ng maituloy ang paggawa sa mall para hindi may cancel ang grand opening. Ayoko mapahiya sa mga kaibigang inimbitahan ko sa araw na magbubukas ang mall. Pero Doña Remedios, may mga trabahador pa na hindi pa nakukuha ang katawan nila. Kahit patay na ang iba sa kanila, may 3 pang buhay at lumalaban para sa buhay nila. Hindi natin sila pwedeng pabayaan, hindi. Ako ang magdedesisyon, hindi ikaw, Winston. Don Rafael,
Pigilan niyo naman po yung asawa niyo. Hindi rin ikaw, Rafael. Ako lang ang magdidesisyon ngayon. At ang desisyon ko, ihinto ang rescue operations. Ituloy ang construction ng mall, buhusan ng simento ang mga trabahador na hindi pa nare-rescue hanggang tuluyan na silang mabaon lahat doon. Teka muna. Mahal, hindi naman pwede yung ganyan. Ano gusto mo mangyari? Ano? Ililibing niyo silang lahat dyan sa mall? Pati ang 3 natitirang buhay? Nakausap ko na ang leader ng rescue team. Binayaran ko na sila para isara ang kanilang mga bibig. Wala silang nakita. Wala silang narinig. Ngayon, Winston, magtrabaho na kayong mga hindi naman apektado na aksidente. Remedios, umuwi na tayo. Wala kang kaluluwa, Doña Remedios. Puro pera lang ang nasa isip mo. Bakit? Sino bang hindi nag-iisip ng pera, ha? Halika na, Remedios. Halika na! Adios, Winston. Gawin mo na ang utos ko. Buhusan ng simento ang mga natitirang trabahador na hindi na nakukuha sa tumigas sa simento. Hindi na natin sila makukuha. Kaya ilagay na lang natin sila sa lugar na magiging libingan nila. Nakikiramay kami. Ikaw si Cheska, hindi ba? Opo. Nagkausap na kami ng nanay mo, Cheska. Sasagutin ko ang pampalibing ng tatay mo. At nag-utos na rin ako sa tao ko na bayaran na ang pamilya. At bibigyan din namin kayo ng halagang danyo sa pagkawala ng tatay mo habang nagtatrabaho sa amin. Tama. Mas matutuwa po ako kung ginawa niyo na lang sana ang lahat para mailigtas ang tatay ko. Ang pera pwedeng kitain. Ang buhay ng tatay ko hindi na maibabalik. At hindi lang buhay ng tatay ko. Marami silang namatay sa aksidenteng yun. Nangyari na ang nangyari, Iha. Sabi mo nga, aksidente, di ba? So, ibig sabihin, hindi sinadya. Kaya walang may kasalanan. Pero ano yung nabalitaan kung may mga trabador kayong hindi na kinuha doon? At tuluyan nyo na lang silang inilibing kasama yung mga buhay pa naman. At hindi lang mailigtas agad dahil tumigas na ang semento? Totoo man yan o hindi, huwag na natin pag-usapan dito yan sa burol ng tatay mo, ha? Mas mabuti kung hindi mo naaalamin ang mga bagay na hindi mo dapat malaman. O sige, naalis na kami, Iha. Nakapagpaalam na rin kami sa nanay mo. Uwian na. Okay. Marcia, magsara na tayo. Ilan na lang tayong tao dito sa loob ng mall. Yung boss natin, kanina pa nakaalis. Iniwan na naman tayo rito. Ay, sige. Teka lang Ano yun? Bakit may malakas na hangin dito sa loob ng butik? Andrew, tingnan mo. Yung mga paninda natin lumulutang sa hangin. Marcia, dito ka! Diyos ko, ano nangyayari dito? Bakit lumulutang sa hangin yung mga paninda? Umiikot yung mga paninda na parang nagpapasapasahan ng kung sino-sino. Andrew, minumulto yata tayo rito eh. Minumulto na tayo. Marcia, tingnan mo. Parang may isip na papunta sa gawin natin ang mga nakalutang na paninda. Tatamaan tayo, Marcia! Umilag ka! Muntik na ako doon Pero lagot tayo. Yung glass walang tinamaan at nabasag. Ano ba naman nangyayari dito? Bakit tayo minumulto, Andrew? Ay! Yung face na tama sa'yo! Andrew! Aray! Sakit! Tumutubo yung ulo ko! Salamat sa pagdala mo sa akin dito sa ospital, Grabe. 8 stitches din yung tahi sa sugat ko sa ulo. O ano ba? Kaya mo bang umuwi? Kailangan mo ba ng kasama? Hindi na. Malayo naman ang sugat ko sa bituka. Pero malapit sa utak. Kung gabi-gabi makakaranas tayo ng ganong kababalaghan sa butik, baka bigla akong maisipang mag-resign. Hindi ko maisip kung gaano pa kalala ang pwede mangyari sa susunod. Nananakit na sila. Pinaparamdam na nila yung galit nila. Bakit sa akin nila pinaparamdam? Hindi naman tayo magrabyado sa kanila.
Bakit hindi nila gantihan yung mga taong naging dahilan kung bakit kaluluwa na lang sila ngayon? Paano ba ako dadalawin ng antok nito? Ay buhay na buhay pa rin ang isip ko sa nangyari kanina sa butik. Ayoko namang maniwala sa mga multo. Pero ako mismo ang nakakita. Paano ko'y paliliwanag ang mga lumulutang na paninda at biglang naglakbay sa hangin papunta sa amin ni Andrew at ang vase humampas pa sa ulo niya? Ano bang dapat na ginagawa para matahimik ang mga kaluluwang nagpaparamdam pa rin sa mga tao? Good morning po, Engineer Winston. Cheska, yung anak ni Dario. Tama ba ako? Alam niyo po pala yung pangalan ko. Nabanggit sa akin ng nanay mo nung dumalaw ako sa burol ng tatay mo. Bakit ka napunta rito? May kailangan ka ba? Gusto ko sanang humingi ng tulong sa inyo. Hindi lang ako matutulungan mo kung sakali. Maging ang iba pang mga trabahador sa mall na namatay habang ginagawa yun. Anong tulong ang magagawa ko? Nangakong may-ari ng mall na magbabayad ng danyo sa mga pamilya ng lahat ng mga namatay na trabahador. Pero hanggang ngayon, puro lang sila pangako. Parang wala na silang planong magbayad ng danyos. May mga ibang nagpunta na rin dito na ganyan din ang problema. Sige, susuportahan ko kayo. Tutulong ako para masigurong maibigay sa mga pamilya ng mga naaksidenteng trabahador ang pinangakong danyo sa inyo. Salamat, Engineer Winston. Engineer Winston, anong kailangan niyo? Janet, hello. Naparito kami para i-follow up ang mga ipinangakong danyos sa mga magulang mo sa pamilya ng mga biktima. Ako yung nagpunta rito dati. Oo, natatandaan kita. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na hintayin ang tawag ng abogado namin? Mukhang wala namang planong tumawag ang abogado ninyo dahil mukhang wala nang balak ang pamilya mo na tumupad sa usapan. Engineer Winston, bakit ba nakikisali ko pa sa usapang to? Dahil may obligasyon ako sa mga trabahador na pinag-uusapan natin dito. Ako ang kumuha sa kanila para magtrabaho sa construction ng mall ninyo. Hindi pwedeng basta ko na lang sila pabayaan. Nakausap ko ng iba pang pamilya ng mga namatay na trabahador. Magsasampa kami ng kaso kung hindi kayo tutupad sa pinangako nyo. Nananakot ka ba? Bakit? Natatakot ka ba? Mahirap lang kami. Halos wala na kaming iniingatang pangalan. Walang mawawala sa amin, pero sa inyo, malaki. Janet, ako mismo ang kausap ng mga magulang mo na magdesisyon ng mama mo na itigil ang rescue operations. Naitago yun sa media dahil binayaran silang lahat ng mga magulang mo. Ilalabas ko ang alam ko kapag ang mga mismong biktima na ang lalo pang maaagrabyado. Damay ka rin kapag lumabas to sa media ha, Engineer Winston. Eh di madamay na ang dapat madamay. Basta ang mahalaga, maibigay ang danyos na nararapat sa pamilya ng mga biktima. Ipaalala mo yan sa mga magulang mo. Mama, napasyal ka. Pasok. Kasama ko ang papa mo. Kumusta naman ang trabaho mo, Janet? Papa, maayos naman. Pero pasensya na dahil alis ako maya-maya. May kakausapin na akong supplier. Okay, sige lang. Hihintayin ka na lang namin dito para sabay-sabay na lang tayong umuwi. Teka, ano pala yung nabalitaan ko na may insidente raw ng kakatakutan na nangyayari sa ibang tenants natin dito sa mall? Ano yun? Nag-report nga sa akin ang head ng security, Papa. May mga empleyado ng tenants natin dito sa mall na nakakaranas na kung ano-anong mga hindi ko panipaniwalang pangyayari. Yung isang araw parang sinapian ng masamang espiritu. Hindi kaya... Teka, nagmumulto mga namatay na trabahador dito sa mall? O sige, takutin nyo ang mga sarili ninyo. Pero, Remedios, hindi ba maging ako nagkakaroon ng mga bangungot? Maging sa panaginip ko, hinahabol ako ni Dario.
Hindi maganda kung mababalita ang mga ganyan sa mall natin. Baka matakot ang mga tao at hindi na pumunta rito. Hindi maganda sa negosyo kung magkakaroon ng reputasyon ng mall na ito bilang isang haunted mall. Maraming tenants natin na nagsabing aalis na sila rito at ilipat na ng ibang mall. Malulugi tayo kung patuloy na mag-aalisan ng tenants sa mall natin. Hindi pwede. Hindi pwedeng malugi tayo. Siya nga pala. Nagpunta ulit rito yung anak ni Dario. Kasama niya si Engineer Winston. Nagbanta sila na magsasampa ng kaso kapag hindi pa ibibigay ang pinangakong danyo sa pamilya ng mga namatay sa construction site. Huwag mo nang isipin yan, Janet. Nagpasya na akong bayaran ang lahat ng mga biktima. Rafael, alam mo ba yung sinasabi mo? Ako naman na magdedesisyon ngayon, Remedios. Hindi kita napigilan nung nagdesisyon ka noon. Kaya hayaan mo ituwid ko kahit paano maling nangyari sa mga trabahador. Ngayon ka pa talaga maglalabas ng malaking pera? Kung kailan mag-aalisan ang mga maraming tenants sa mall natin? Maghihirap tayo! Hindi ako papayag! Pero... Mama, Papa, mamaya na lang natin tuloy yung pag-uusap natin to. Kailangan ko lang umalis. Nandun na sa restaurant yung mga ka-meeting ko. Babalikan ko na lang kayo rito mamaya. Sige, sige. Sige, Janet. Ay, naantok ako, Rafael. Tama na ang ginawa nating parang bedroom ang ekstrang kwarto dito sa opisina ni Janet. Makakapagpahinga tayo habang hinihintay natin siya. Naantok ko man eh. Naantok din. Ewan ko ba? Hindi ko alam kung bakit. Naantok. Sandali na. Bakit napakalakas naman ang hangin na yun? Remedios, tingnan mo. Yung una. Lumutang sa hangin yung una. Ano nangyayari? Bakit? Bakit ganito? Rafael, papalapit sa iyo ang unan. Ay, Diyos ko! Natumba si Rafael! Nakahiga siya sa sahigat. Tumakip ang unan sa mukha niya. Rafael! 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 Ay, Diyos ko! Patay na si Rafael! Ano na naman ang malakas na hangin? Tingnan naman siya. Ang unan. Lumulutang na naman at papunta sa akin. Hindi. Wag! 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 Nasaan kaya sina Mama at Papa? Baka nandun sa isang room dito sa office na ginagamit kong bedroom pag gusto kong matulog. Mapuntahan nga. Mama? Nandyan ba kayo sa loob? Bakit nakalakang pinto? Narito na ako! Guess what? Nakausap ko ang bagong supplier para sa supermarket natin sa mall. Close deal na! Mama? Mama, buksan mo ang pinto! Excited na ako magkwento sa'yo! Mama? Mama, nasa loob ka ba? Bakit hindi ka ba sumasagot? Papa? Papa, nandiyan ka ba sa loob? Pakibukas naman ang pinto, oh. Nasaan bang susi ko? Teka, baka nandito sa bag ko. Ay, ito pala. Bubuksan ko na lang ang pinto. Mama? Papa? Ha? Nakahiga sila pareho sa sahig? Ano nangyari? Parang... Diyos ko! Patay na ang mama at papa ko! Ma! Pa! Tulong! Nabalitaan mo na ba? Yung pagkamatay ba ni na Don Rafael at Doña Remedios? Oo. Nakita na lang daw ng anak nilang si Janet na parehong patay ng mag-asawa sa kanilang kwarto. Hindi raw alam ni Janet kung anong sanhi ng pagkamatay pero parang takot na takot daw yung itsura ng mag-asawa.
Hindi na nila natakasan yung mga kaluluwa ng mga taong inilibing nila sa mall na to. Lalo na yung mga nalibing ng buhay dahil hindi na pinilit pang iligtas. Nagbayad lang sila sa kanilang kasakiman. Alam mo, iniisip ko pa lang, sobrang kinikilabutan na ako. Paano nila nagawang buhusan na lang ng semento yung mga taong buhay pa kaysa iligtas sa pagkakalubog sa tumigas ng semento? Puro pera kasi yung inuuna nila eh. Ay, Pera lang ang nasa isip at puso nila. Wala silang pakialam sa buhay ng mga tao basta kumita lang sila ng kwarta. sana hindi magmana sa kanila yung anak nilang si Janet. Hindi tayo sigurado dyan. Pero sana nga hindi niya nakuha yung kaswapangan sa pera ng kanyang mga magulang. At sana hindi na rin tayo gagambalain ng mga kaluluwang pag-gala-gala dito sa mall.